News Update. Mula sa himpilan ng 89IB, ito po si Maris D. De La Cruz. Maghahatid sa inyo ng mga balita at informasyon sa seguridad, kapayapaan at pag-unlad sa probinsya ng Davao del Norte, Davao City at Bukidnon. Headlines. Pagdiriwang sa ika-6 na anibersaryo ng Makatao Batalyon. 2 POs sa Bukidnon nag-ani ng mais. Mga kaa nakilahok sa Plan and Run 2023. Patuloy na paghahanda sa Barangay at Sangguniang Kabataan Election 2023. Bagong destino na officer, dagdag sa kabuuang lakas ng 89IB. Makatao News Update. Matagumpay, ito ang salitang mailalarawan sa mga dinaos sa aktibidad sa month-long anniversary celebration ng 89IB. Kaugnay sa selebrasyon ay nagsagawa ng stakeholders recognition upang mabigay pagkilala sa lahat ng mga stakeholder ng batalyon sa kanilang mga kontribusyon na nakatulong upang makamit ng unit ang misyon. Dagdag pa dito ay nagkaroon din ng gift giving sa mga KA personnel sa pamamagitan ng pagtutulungan ng mga tropa na nagbahagi ng kanilang mga military uniforms, combat boots, rubber shoes at caps or lousy hats sa 11 patrol base sa buong lugar ng nasasakupan ng 89IB upang ipabatid sa kanila na sila ay parte ng isang pamilyang makatao. Sa araw naman ng anibersaryo ay opisyal nang binasbasan ang bagong admin building, water system, gruto at visitors area ng unit. Dagdag pa dito ay personal na binigyang parangal ni Brigadier General Alan D. Hambala ang mga officers at enlisted personnel na nagpakita ng exemplary performance sa kanilang mga tungkulin. Pinaabot ni Lieutenant Colonel Tabas ang kanyang pasasalamat sa lahat ng mga individual sa kanilang bayanihan, pagtutulungan, suporta at pagkakaisa sa Social Night bilang panapos na programa. Sa huli, nagudyak ang lahat ng tropa at kanilang mga pamilya kasama mga stakeholders sa Social Night na ginanap sa punong himpilan ng batalyon sa lahat na natamong mga tagumpay ng unit sa buong taon. Masagana ang naging ani ng pananim na mais ng Digungan Drivers Farmers Association at Katubungan Farmers Association noong ika-14 at 15 ng Setyembre nitong taong kasalukuyan. At sa Digungan Drivers Farmers Association, 4,033 kilo kabuuan na mais na madaling naibenta sa negosyanteng sina Miguel Porras at Risita P. Inson na kung saan ay kapartner ng unit upang matulungan mapaunlad ang kabuhayan ng mga PO. Ang unit, katuwang ang gobyerno at stakeholders ay patuloy na tututukan ang mga livelihood program ng mga PO upang matugunan ang kanilang mga pangangailangan. Sabay-sabay na nakilahok ang mga CAFGO Active Auxiliary ng Mabunaw Patrol Base sa tree planting activity na ginanap noong ika-17 ng Setyembre taong kasalukuyan. Kaugnay ang aktibidad na ito sa selebrasyon ng ika-123rd Philippine Civil Services Anniversary na may temang Plant and Run. Mahigit sa 100 punla ng kahoy ang naitanim sa lupain ng Barangay Mabunaw, Panabo City kasama ang Civil Services Team, LGU Panabo na pinangunahan ni Mr. Pedreto A. Misoles, Municipal Administrator at mga residente ng nasabing lugar. Buo ang suporta ng unit sa aktibidad na ito na makakatulong upang isulong ang advokasya sa pangangalaga ng ating kapaligiran. Patuloy na naglulunsad ang mga tropa ng 89IB mula sa Alpha, Bravo, Charlie at Delta ng mga random COMELEC checkpoint at gun ban inspection sa mga lugar na nasasakupan kaugnay sa barangay at SK Election 2023 upang masiguro ang isang mapayapang halalan. Nagdaos din ng 2 araw na candidates briefing at integrity pledge signing ang lungsod ng Panabo para sa mga tatakmong barangay at SK officials sa pangunguna ni Attorney Norberto J. Sensuna Jr., Election Officer 4, upang tulungan ang mga kandidato sa lungsod ng Panabo na makapaghanda at mapaalalahanan sa kanilang mga responsibilidad sa campaign period. Ang unit ay nangangako na tutulungan ang COMELEC at ang mga residente na magkaroon ng isang maayos at mapayapang pagpili ng mga lider sa kani-kanilang komunidad sa darating na eleksyon sa Oktubre.
Malugod na binati ng mga officers at enlisted personnel ang bagong assign na officer na si 2nd Lieutenant John Andrew S. Gloriani, Infantry Philippine Army sa punong himpilan ng batalyon noong 12 ng Setyembre taong kasalukuyan. Sa flag raising ceremony noong Lunes ay ginabit ni Lieutenant Colonel Tabas ang makatao patch sa kanyang uniforme bilang simbolo na siya ay parte na ng Makatao Batalyon. Si 2nd Lieutenant Gloriani ay isang platoon leader sa 28 IB bago siya nailipat sa 89 IB. Ang unit ay umaasa na ang dedikasyon ni 2nd Lieutenant Gloriani sa pagsiserbisyo ay makakatulong sa pagpapalakas ng buong puwersa sa sustainment campaign ng unit. At siya nagtatapos sa mga balita mula sa nasasakupan ng 89 IB.